Okay, meron tayong i-repair dito ngayon. Itong Lotus na inverter welding machine, no? So, yung problema natin dito, so sumabog yung kanyang converter. Ito lugar ng converter. Yan. Yan yung converter. So, tinanggal ko na yung transformer at saka yung pumutok na IC. Yan, no? So, ito yung transformer nya. Ayan. At saka ito yung IC na pumutok. Ayan. So, hindi tayo bibili ng kapalit. So, instead na ikon pa natin ito, bibili tayo ng IC para pamalit dito. May nabibili naman sa online eh. Ayan, no? Converter board. Ayan. So, itong kwan natin, itong welding machine natin, no, hindi gumana kasi nga pumutok na ito. Itong converter board niya. So, papalitan natin siya. So, ito yung terminal ng secondary niya. Dalawa yung supply. Isang 15 tsaka isang 24. So, papalitan natin. Itong converter board natin, mga bro, ito, ayan, ayun yung secondary niya. Ito. Ayan, ito yung secondary niya. Pansin nyo, ayan, 15 tsaka 24 volts, no? Ayan, 15, 24. Tapos sa primary, ang supply ito ay DC. Ayan. Okay, DC siya. So 300 volts. Ito yung negative side and then yung positive side. So yun ang ipapalit natin dito. Yan. Okay. So ikakabit na natin siya ngayon, mga bro, no? Yan, para makita natin kung gagana siya. So marami naman tayong ginawa ng ganito. Pag nasira yung converter board niya, ito lang ginagawa natin. Meron naman ibang board, no? Single lang ang supply, 24 volts. Pero ito dual kasi meron siyang 15 at meron siyang 24 volts. So yun ay kakabit natin dito. Okay? So sumabog eh. Yan. So kabit natin, mga bro. Okay, ito na yung board, ano? Ay hinang na natin siya. Kabit na natin. Okay? So itong board na ito, madali lang naman, may guide siya para may kabit natin. So dito siya, ayan, yan yung kanyang primary DC, 300 volts. At ito naman yung kanyang secondary. Ayan, dyan ko na siya hininang. 24 volts saka 15 volts. Ayan, dyan nakalagay. Okay. So itong board na ito, madaling install, no? Hindi naman niya kailangan malalaking wire kasi supply lang naman ito nung control eh. Yan. So dito sana yan. Yan nasunog na parte. So ngayon testingin natin siya, ano, para makita natin kung gagana nga siya. So isaksak muna natin ito, welding machine natin. Yan. So iyon na natin siya para makita natin. Yan, okay, umilaw na, no? Nagkaroon na ng display. So ibig sabihin gumana yung inverter. Yan, gumana siya. Yan. So gagawin na lang natin dito, tetestingin natin, actual test natin siya. Okay. So tingnan natin ngayon kung ilang output niya. Usually ang output niya 50 to 60 volts eh. Yan. So tingnan natin ang reading yan, nasa 50, no? Yan, mahigit 50 volts ang reading natin kasi sa output niya. Ito naman yung current. Yan, sumusunod naman yung current sa adjustment. Okay, yan, sumusunod siya, no? So 200 amperes itong inverter welding machine natin, kaya sagad niya yung 204. So
sunod na gagawin natin ngayon, mga bro, ay testingin natin siya, ano. Okay, so testingin na natin ngayon, ano, yung welding machine na ginawa natin. Kung okay siya. So ubusin natin tong welding rod na ginawa na inilagay natin. Okay, so maganda yung spark niya. Nasa 150 amperes pa lang yan. So ubusin natin itong buong welding rod para makita natin kung hindi na magloloko yung welding machine. So okay siya, no? Maganda. Tsaka yung spark niya malutong. Ayan. So okay na, no? Yung welding machine natin. So ito hindi lang bumigay yung kinabit natin, so pwede na siya, no? Bilan natin sana siya mas mababa sa 150 amperes, pero okay naman na yung tuto ng bakal, eh. Okay, maganda yung penetration niya. Yan.